So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol sa West Philippine Sea na ating mahal. Ano? So, this video is from Melb's Castle. So, meron itong pamagat na China iyak mga Chinese pinapaaresto na, huhulihin at ipapatapon pabalik ng China. Aarestuhin lahat. Diyos ko po. Kita nyo naman yun. So, yun, this video is from Melb's Castle. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoysi. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, China iyak mga Chinese pinaaresto na, huhulihin at ipapatapon pabalik ng China. Aarestuhin lahat. So, ito, may nag-iyakan na daw men. Alam naman natin na yun ngang pagpapaklose ng Pogo ay isa yung some kind big news talaga, no? I know marami sa atin dito yung natuwa at sumaya talaga sa balitang yun. So, kudos to our dear President PBBM. Ano? So, again, like, comment, share, subscribe. Melb's Castle, Filipinoysi. So, start. Marcos Jr. sa Philippine Offshore Gaming Operator o Ulit. dahil sa pagban ni Pangulong Marcos Jr. sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, papalayasin na rin aabot sa 40,000 Chinese national na empleyado ng scam POGO hub na to. Yes. Grabe, 40,000. Dami pala nila, no? Tapos, sasabihin ngayon nila na kawawa daw yung mga nawalan ng trabaho, mga Pinoy. Tapos malaman-laman natin, mas marami pang trabahanting Chinese. Lahat ng Chinese o unti-unting palayasin hanggang maubos. Pero parang hindi dyan natutuwa ang bossing at chairman ng PAGCOR na si Tengku. Kinokonsensya pa si PBB. 1:1 daw kasi ang ratio ng empleyado ng POGO. Kung may 40,000 Chinese o foreign national na mapapalayas sa ating bansa, aabot rin daw sa 40,000 mga Pilipino ang mawawalan ng trabaho. Pero 1:1? Tapos may nakita akong balita na 87% ng mga workers sa Pogo ay Chinese. 17% lang yung Pilipino. Ano ba talaga? Ang gulo. 1:1, so 50-50? Ang gulo mo, Zera. o bakit kaya hinayang-nahiyang tong si Chairman Tengku? Lahat naman daw ng Pilipino mawawalan ng trabaho, hahanapan ng dole ng panibagong trabaho. O baka nang hihinayang lang sa bilyong-bilyong perang mabubulsa. Aroy. Sa mababayad. Oops, joke lang. So, joke lang ha. Huwag niyong seryosohin yung sinabi ni Melb's Castle. Joke lang yon. Kayo na lang bahalang humusga. Tuloy. Hoy, mamaya. Ay, hindi. Grabe guys. Simula nung nag-close yung Pogo, wala na akong natatanggap ng mga text na mga scam text na nanalo ka ng 800,000, your GCash will be closed, yung BD account mo, dapat iano mo, mga ganun. Wala na. Like, legit. Sa inyo ba? May nagtitext pa rin ba? Kasi, bago pa tumin, halos kada araw may nagtitext sa akin, mga 3, 5, 8, 10. Tapos ngayon, wala na talagang nagtitext sa akin. Loko, parang nag-fit siya sa sa mga Pogo talaga Pala ng Pogo. Pag nag-utos po ang Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., na dapat ihinto na ang lahat ng mga nasa industriya ng internet gaming license, wala pong problema sa akin. Ang totoo, malaki pong hamon sa akin ngayon yan kung paano ko mapapatupad yung utos niyang pagpasok ng taon, wala na pong mga IGL sa Pilipinas. May ilan-ilan legal at totoong Pogo ang inilagay sa internet gaming licensee o. Akala ko may sasabihin siya na grabe yung ni PBBM, bakit ganun yung desisyon niya? Kasi sasabihan ko talaga siya na So anong masasabi mo dun sa mga illegal Pogo? 'Di ba? Kaya mo bang hulihin lahat ng mga illegal Pogo? Kung kaya mo, edi okay, hindi natin i-close yung Pogo na yan. Pero kung hindi, close na lang. IGN. Pero kahit legal at totoo pa kayo, ban na rin ang mga yan. Basta pagmamay-ari ng Chinese, babay na nga. Lahat kayo ipapasarado.
Halos lahat kasi ng sugalan sa ating bansa, China ang may-ari. Pinag-iisipan tuloy ni PBBM at ng Senado bakit hindi na lang iban ang lahat ng online sugal sa buong Pilipinas. Yan Paalam din. scatter na Isa din yung sugal na nagpapahirap sa mga kababayan natin. Lalo na pinopromote din ng mga influencer. ba? Bilang na rin ba ang mga araw nyo? Not only I'm shooting for the banning of Pogo, but all online Casino. gambling, no, na umiiral. Kasi thank God their days are numbered, and we Yun. thank the president for heeding the Thank God their days are numbered. So, mawawala na pala ng hobby itong mga nagpo-promote ng sugal ngayon. So, wag yung sabihin na yung mga nagpo-promote ng sugal na mga vlogger, babalik na sila sa content. So, gaya nila Chooks TV, babalik na yun sa ML, men. Lalakas na muli yung ML. call. Kahit si Senadora Risa Ontiveros di maitangging natuwa at pumalakpak sa desisyon ni PBBM. First time, I stood up to clap for the president. Well, yung una, earlier, tungkol sa West Philippine Sea, pero dati na Huwag kang maging basher kasi. yun, isa sa ilan na mga policy areas na magkasundo kami. Pero this one was the first time for me to stand up and applaud at Asona dito sa kanilang desisyon laban sa Pogo. Hindi niya babangkitin ng Pogo, tapos biglang sa huli pala, inanunsyo niya Hinintay pala. So, kung hindi pala binanggit ni President Marcos yung Pogo, men. Baka ang susunod na atakihin dito si PBBM. Buti na lang talaga. yung banning ng Pogos effective today, winding down Maganda din pala tong si Risa Hontiveros, men. Maganda siya, men. Ngayon ko lang nakita eh. Zoom kasi yung video ng eh. Pogo operations hanggang katapusan ng taon at paghahanap ng alternatibong hanap buhay, desenteng trabaho sa some tens of thousands sa mga kababayan natin na nagtatrabaho pa sa Pogo. So, Ang mas iiyakan ng China na balita, kahit di si Pangulong Marcos ang magiging presidente ng Pilipinas, sisiguraduhin daw ng Executive at Legislative Department na di kailanman makakapasok sa Pilipinas ang Pogo Hub. Dapat lang. Eh, paano kung mabalik yung administrasyon ni Duterte? Baka pabalikin na naman yung mga pogong yan. 'Di ba? Din. Iteration of these POGOs will not be allowed under this administration and also with the succeeding administration. We all learned from these Sana POGOs that POGOs are the business of choice of criminal syndicates. And we found out that a lot of these triads, criminal syndicates, triads are here, and they use Pati the triads. legal license as their front to operate their illegal activities. Boom. Kayo, pabor ba kayo dito? I-komento sa baba ang inyong salopin. So, yun lang naman yung pinakahihintay talaga natin eh. So, I think hanggang dito na lang muna. So, this video is from, Melb's Castle. So, original video link in the description box below. Supportahan nyo yan. Panoorin yung mga videos niya. Subscribe nyo, Melb's Castle. So, also, bago nyo rin iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe din. So, kita nyo naman yun, men. Di ba? Sobrang, talaga, grabe. Mag-iiyakan talaga sila nito, men. Biruin mo, 40,000. Dami nun, ha. Like, legit talaga, men. Pakita ko sa inyo, ha. Pakita ko sa inyo. Kala nyo nagbibiro ako, ha. Kung makikita nyo ewan ko kung nakita nyo yung mga fast reaction video natin, sinabi ko sa inyo doon na, grabe halos araw-araw may nag-text na mga scam sa akin. Like, araw-araw talaga. Araw-araw talaga. Tapos ngayon, wala na. Wala na. Ang huling text sa akin ay July 13. Wait lang ha. July 13. Oh. Kita ba? July 13 ang huling text sa akin ha. GCash alert. Please be advised that we are asking everyone to update their account. Kasi magde-deactivate daw. Tapos may nilagay silang link. Pag i-click ko yan,
automatic ubos yung pera ng GCash ko. So that was July 13 yung last. Ngayon, July 26 na. So 13 days ago na wala nang nagpapadala ng text sa akin. Pero before that, July 12 meron, July 11, July 10, July 8, July 7, July 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos ang mga message na yan is 3 pataas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganyan yung mga ganyan yung mga scamming text like kung makikita nyo yan, umabot talaga ng 800 yung yung mga message ko na mga puro scam. Kahit hindi active tong cellphone ko may mga nagte-text na mga scam like unlimited. Tapos ngayon malaman-laman natin nung na-close yung Pogo wala nang nagpaparamdam. So anong ibig sabihin nun? So sila ba talaga? Yung Pogo ba talaga yung nag-ooperate ng mga scam na to? Isipin nyo 40,000 Chinese yung pinauwi nila sa China. So anong ginagawa ng mga yun dito? Sila ba yung mga nag-o-auto-send sa mga Grabe. Sobrang saludo talaga sa Pangulong Marcos at na desisyonan niya na mawala yung Pogo at din to malaking impact din to sa China na para maka-feel din sila ba na oh my goodness, siniseryoso na tayo ng Pilipinas Kasi malaking kawalan din yan sa China 'Di ba? Na parang magkukumpulan na naman yung mga Chinese na yan sa kanila like balik na naman sila dito. Ganyan-ganyan na naman yan. 'Di ba? So yeah, that's it. How about you? Anong masasabi niyo dito? Comment down below andun yun. Pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang muna. Mel's Castle, Filipino AC. So yeah, like, comment, share, subscribe. Filipino AC is out.